Sa apat na palapag ng paaralan, may mga kwentong hindi kayang ipaliwanag. Handa ka na bang tahakin ang madilim at misteryong pasilyo ng paaralang Sinta? Ako si Miro ng Midnight Letters at kayo'y aming iniimbitahan na maging bahagi ng aming paglalakbay sa mga kwento mula sa mga sulok ng inyong paaralan. Iba't ibang paaralan, iba't ibang kwento ng takot at kababalaghan. Handa na ba kayo? Nakatitig ka na ba sa malalam na ilaw ng CR? Napagtanto mong mayroong iba sa dilim na wala sa liwanag. Magandang araw po. First time ko po itong ikwento sa ibang tao, kaya sana mapili niyo po itong letter ko. Pangalanan niyo na lang po akong Lynn. Ang ibabahagi ko ay isang kwentong kumalat noong grade 10 ako sa isang Catholic school. Hindi ko na lang po papangalanan yung school at baka may makakilala pa po sa akin. So ito na nga po, hapon yun mga alas 4. May isang estudyante, si Jenny, na nag-CR sa 4th floor. Yung 4th floor may court, auditorium, then classroom. Sa may bandang dulong bahagi ng court, may CR para sa mga lalaki at babae. Nung pumasok daw si Jenny sa CR, may mga nakasabay pa naman daw siyang mga varsity student na kakatapos ng mag-practice. Yung part na yun sa may CR, madilim daw talaga. Dim yung lights at saka bandang sulok. Sabi niya nung una, di raw talaga dapat siya magsi-CR doon kasi nga may mga kwentong multo. Pero dahil ihina siya, wala na siyang nagawa. Binilasan na lang daw niya kasi narinig niya nang paalis na yung mga kasabay niya. Pero parang hindi niya maayos yung palda niya kaya ang ginawa niya, tumayo siya at sinubukan itong ayusin. Pero naglaglagan daw yung mga barya sa may bulsa sa gilid ng palda niya. Nang pinupulot na raw niya, may biglang tumulong sa kanya. Medyo may katandaan na yung kamay. Pero ang pinagtaka niya, kulay itim daw yung tela ng palda na suot ng nasa harapan niya. Samantalang blue checkered yung kulay ng school uniform nila. Umingala siya para harapin yung nakikipulot. Labis ang takot na naramdaman niya dahil isang nakabelo na sobrang dilim ng muka, nakabihis madre ang nakatingin sa kanya. Napaisip ka na ba kung ano ang nasa dulo ng madilim na pasilyo? Mag-ingat at baka hindi mo na pala kilala ang kasama mo. Ito ang kwento ni Francis na isa sa boses ni Maui. Hello po, ako po si Francis. Sana mabasa niyo po ito, Midnight Letters. Nangyari po ito sa dati kong school. Maaga kong hinatid ng tatay ko. Pero tumambay muna ako sa mga upuan malapit sa gate dahil natatakot akong pumanhit mag-isa sa classroom. Nasa pinakadulo kasi ito ng pasilyo at madilim pa. Habang naghihintay, nakita ko yung kaklase kong si Angel na pumasok sa entrance ng building namin. Paakyat sa unang hagdan. Ang ginawa ko, hinabol ko siya. Meron kasing 2 pinto sa classroom namin. Isa sa dulong kanan at isa naman sa dulong kaliwa. Nang makapasok ako sa loob, bumukas yung pinto sa kaliwa at nakita ko siyang palabas na. Nagmadali akong ibaba ang mga gamit ko at sinundan siyang muli. Nakita ko siyang pababa na ulit sa hagdan kaya tinawag ko siya pero hindi niya ako pinansin. At nagpatuloy lang sa paglalakad papunta sa isang bakanting classroom. Pero bago pa ito pumasok, ay may tumawag sa kanya. "Francis!" Mula sa likuran niya. Kumakaway daw si Angel at papasok pa lang ang get up at may bag pa sa balikat. At habang ang dilim ay binabalot ang kapaligiran, ihanda na ang inyong papel at isulat ang mga kwentong nababalot ng kababalaghan. Maraming salamat at ito muli ang Midnight Letters. Magkita-kita ulit tayo sa Webes ng madaling araw. Mag-ingat kayo mga tagapakinig. Maging handa sa mga lihim na nag-aabang sa inyo sa dilim ng gabi.